Canada, papalag na rin daw sa China mga tol. Tatapatan ang PLA Navy ng China. Ito ng ating panonoorin mga kapatid mula kay Sir Pao PH. Samahan ninyo ako at syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ni Sir Pao PH mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Canadian Navy, ang panibagong nagpapakilalang banta sa paghahari ng China. Nagbibigay ngayon ng isang matinding babala sa China ang tila umuusbong na military presence ng Canadian Navy sa Western Pacific. Isang mapanganib na engkwentro sa pagitan ng Chinese jet fighter at Canadian helicopter sa South China Sea ang nakatawag sa atensyon ng Canada upang mas lalong pataasin ang interes sa Western Pacific. Binubulas din kasi sila ng China kaya eto ngayon gumagawa na sila ng hakbang mga tol. Kaya nga tulad ng lagi nating sinasabi, darating ang panahon walang ibang sisisihin ng China kundi sarili lang din nila, no? Dahil sa patuloy nilang ginagawa, hindi sila friendly mga tol, sa totoo lang. Hindi sila friendly. Lahat ng dumadaan sa airspace, lahat ng dumadaan sa dagat, ginaganyan nila mga tol. Imbis na gumawa sila ng marami nilang kaibigan o kaalyado, gumagawa sila ng marami nilang kaaway. Bilang ang kaliwat ka ng partisipasyon sa pagpapatrolya sa disputed Taiwan Strait. Ang nangyaring insidente nitong October 29 kung saan ang Canadian helicopter ay naglalakbay sa international waters ng silangang bahagi ng Paracel Island nang biglang sumulpot ang Chinese warplanes at inikutan ang helicopter ng Canada. At nang makalampas ito sa distansyang 30 meters ay nagpaulan naman ito ng mga flares sa nasabing sasakyang panghimpapawid ng Canada na nagsanhi ng turbulence. Diba? Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng HMCS Ottawa, isang Navy-class frigate ng Canada, at USS Rafael Peralta. Diba? Bakit mo gagawin yun? Anong purpose, diba? Bakit gagawin ng jet ng China yung biglang magpapakawala ng flare sa harap ng eroplano o helicopter ng Canada? Diba? Imagine mo, medyo delikado yung ginagawa nila at wala silang iniisip na kapakanan ng ibang tao mga tol. Iniisip lang nila, pinapakita nila yung muscle flexing nila, the mighty China, diba? Binabagsak din ng mga sundalo ni Xi Jinping yung sarili nila ng Third Joint Transit sa Taiwan Strait. At dito, may namataan na namang shadowing ng 3 Chinese warship. Ang mga naturang insidente ay hindi na bago sa Chinese authority. Sa katunayan, ayon kay Wang Wenbin, inulit na nila ng maraming beses ang firm position nila sa mga Canadian warplanes na nagkakandak ng reconnaissance malapit sa territorial airspace ng China. Hinahangad ng China na tigilan na ng Canada ang inappropriate behaviors na ginagawa sa kalapit nilang teritoryo para maiwasan na lumala pa ang sitwasyon at mas maging komplikado. Tapos sila pa ngayon yung maayos. Yung inaano pa nila, tigilan na daw ng Canada an inappropriate na behavior na yon. My goodness, so sila pa talaga ang tama doon. 6 or 7 years ago, medyo okay pa ang relasyon ng Canada at China. Pero unti-unting nagbago ang lahat nang arestuhin ng Canada ang Chief Financial Officer ng Chinese telecom giant na Huawei na si Meng Wanzhou, ang tinaguriang Princess of Huawei ng China. Inaresto ito ng Canada mula sa request ng US noong 2018 at matapos ang insidenteng ito ay inaresto din ng China ang 2 Canadian national na si Michael Spavor at Michael Kovrig na halatang ginawa ng China bilang retaliation sa ginawa naman ng Canada. So anong kaso? At nadagdagan pa ang initan ng 2 bansa nang panghimasukan ng China ang national election ng Canada noong 2019 at 2021 at pinondohan ang sinusuportahang politiko para ipalaganap ang disinformation campaign laban sa Canada. Ang umuusbong na pagkabahala ngayon ng Canada sa China at ang pagnanais ng bansa na tapatan din ng puwersang militar ang China
ay makikita sa Indo-Pacific Strategy Document na inilabas ng gobyerno ng Canada noong nakaraang taon at na-update nitong July 2023. Ang tila mabilisan at dramatikong modernisasyon ng People's Liberation Army kabilang ang opensibang pangteknolohiyang kapabilidad ang nakakuha sa atensyon ng rehiyon. Sinasabi sa dokumento na habang nagpapatuloy ang paglakas at pag-usbong ng impluwensya ng China, pinaparami at dinadagdagan naman ng Canada ang mga reliable partner ng kanilang bansa para i-promote ang security at stability sa buong rehiyon at sa sarili nilang bansa. Ang Indo-Pacific Strategy Document ng Canada para dagdagan ang naval presence ng bansa sa rehiyon ay kabilang ang pagpaparami ng bilang ng mga naval frigates at gray ship sa Indo-Pacific region at panindigan din ang International Law of the Sea at United Nations. Sinasabi din sa dokumento na ito na palalawakin ng Canada ang existing military capacity building initiative at magtatatag ng mga panibagong training at program na mag-a-advance sa joint priorities at interoperability kasama ng mga regional partners kabilang ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam at ang ating bansang Pilipinas. Paliit na ng paliit. Paliit na ng paliit ang mundo ng China, mga tol. Dahil yung mga malalakas na bansa, mga advanced na bansa, mga tol, ay nagtutulungan na, no? Dahil nga sa ginagawa nila talaga. Kita nyo, ang ginagawa nila nang hihimasok sila pati sa eleksyon ng ibang bansa. O sino ba namang bansa matutuwa sa kanila nun? Kaya dito sa Pilipinas, mga tol, pag nakakita tayo ng mga kandidato na ay nako, mahirap na lang talaga magsalita, mga kapatid eh. Pero nasa sa inyo na yun, mga tol. Kung sa tingin ninyo mawawalan ng effort itong administrasyon ngayon o kaya yung ginagawa ng mga Navy natin ngayon, AFP, PCG, mawawalan ng effort pagdating ng panahon, mga tol. Pag-isipan na ninyo mabuti. Kung mapapansin nyo, mga kaalyado, ay suportado ng Canada ang mga bansa sa ASEAN countries na pare-parehas na nakakaranas ng panghaharas at pang-aabuso at pang-aagaw ng teritoryo mula sa bansang China. Kaya't ngayon ay nananatili pa ring isang bukas na katanungan kung makikibahagi ba ang Canada regarding military response sa nagbabadyang pananakop ng China sa Taiwan, dahil hindi nabanggit ang Taiwan sa sinasabi nitong Indo-Pacific Strategy Document. Pero sa sarili kong opinyon, mga kaalyado, sa tingin ko ay posibleng tumulong din ang Canada kung sakaling magkagipitan na sa Taiwan, dahil sinusuportahan ng US ang Taiwan at ang US naman ay matatag na kaalyado ng Canada at ang magkapitbahay na bansa ay merong shared common interest sa Indo-Pacific region at parehas din na pinipigilan ang patuloy na paglakas ng militarisasyon ng China. Basta ang pinakamahalaga dito, mga kaalyado, ay kabilang ang Pilipinas sa mga priority country ng Canada sa pagpapalakas ng kanilang depensa. Ayos. Kung matatandaan nyo, mga kaalyado, na nitong taong ito na 2023 ay nagkandak ng joint naval exercises ang pinagsama-samang puwersa ng Pilipinas, Britanya, Canada, Japan at United States sa ating Philippine waters na tinawag nilang Exercise Sama-Sama 2023 sa kabila ng umiinit at patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Mahigit 1,800 na participants sa pinagsama-samang bansa ang dumalo sa joint naval exercise na ito. At ito nga ay kasunod ng illegal na aksyon ng China na harangan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa most contested area sa West Philippine Sea, ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ang drills at naval exercise na ito, mga kaalyado, ay ginanap sa southern part ng mga isla sa Luzon. Kabilang sa mga naval exercise na ginawa ay ang anti-submarine warfare, air defense, research at rescue operation. Ayon sa Estados Unidos, it is a symbol of our enduring partnership and our shared commitment to security and stability in the Asia-Pacific region. So hanggang dito na lang muna tayo, mga kaalyado. Kung nakikita ninyo, mga tol, no, yung mga malalaking bansa, ayaw talaga nilang maghari din
No, yun yung ano nila yun yung interest nila, which is nakakatulong naman para doon sa mga maliliit na bansa na inaapi at binubuli rin nitong China mga tol. Pero itong mga malalakas at mga malalaking bansa, ayaw nilang maghari itong China dahil nga kapag nangyari yon mga tol, pati sila apektado dahil kahit sila 'di ba? Kahit sila mga tol talagang isinisira din, binabagsak, nagpapakalat ng mga disinformation, 'di ba? Biruin mo 'pag lumilipad yung helicopter mo, biglang pauulanan ka ng flare sa ere. Anong gawain ba ng matino yun, 'di ba? Ikakapahamak ng kapwa mo yun yung mga ginagawa ng gano'n 'di ba? Kahit hindi na lang sa bansa, alam mo may taong sakay yan, 'di ba? At hindi naman kayo magkaaway, di naman kayo naggegera. Bakit mo gaganunin? 'Di ba? Tapos sasabihin mo sila may kasalanan, 'di ba? Meron silang inappropriate behavior. Ano tawag mo doon sa behavior mo pag ginagawa mo 'yon, 'di ba? Halimbawa na lang sa kalye mga tol 'di ba? Kapag bigla kang may sisingitan, meron kang ikakat na sasakyan, 'di ba magagalit sa iyo yung driver na sakay nun? Inappropriate behavior din yun sa kalsada mga tol kasi pwedeng pagmulan ng aksidente. Yung ginagawa nila ganun din Kaya nga darating at darating ang panahon mga tol, 'di ba? Na yung mga bansa magsasama-sama para pabagsakin itong bansang 'to dahil talagang sobra't abusado sila mga tol. No, akala mo talaga sila na yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin yan mga tol sa comment section. Share your thoughts, opinion, and comment. Hanggang sa muli mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.